matapang na pamamahayag ng katotohanan kasama sina Joey Falcon at Percy Lapid dito lamang sa Ocho Diretso. Magandang hapon po. Ako po ang inyong makakasama mula ngayong alas 4:30 hanggang alas 6 sa ating palatuntunang Ocho Diretso. Kung aking partner, si Percy Lapid, tila nagliliwaliw pa. Ano to naman, hanggang alas 6:30 tayo magkakasama-sama. Kaya stay put lang kayo dyan. Habang tayo'y naghihimayat ng bubusisi sa mga balitang ikangay nagdaan sa buong maghapon. O kanina po, yung pinakahuli alas 2 ng hapon, nagkaroon ng hostage taking sa isang bus dyan sa Maynila. Yung pong HM bus ay pinasok po ng isang hostage taker. At dumating na nga po yung mga pulis. So, ayun po, nagkaroon na po ng kalutasan. Napatay yung hostage taker na tumagal po ng 31 minuto, yung pang hostage taking. Parang ice drop yun. Kalaking ice drop. Ano to naman ay natapos ng mapayapa at wala po namang nasaktan sa mga pasahero. Naging maaga po yung ating mga pulis. Ang hindi pa alam, ano ang dahilan? Bakit ng hostage? Ano ang dahilan ng pang-hostage? At kung taga saan at kung sino yung nang hostage. Kaya malalaman po natin yan sa patuloy na pag-usad ng ating palatuntunan. Kahapon po naibalita namin ang pagpanaw ni dating Senador Joker Arroyo sa Amerika. Matapos po ang operasyon sa kanyang puso. Pumanaw po sa edad na 88 anyos yung mama. Yun po yung senador na simula ng siya'y manungkulan, hindi tumanggap. Yung kanyang pork barrel na 200 million pesos per annum, hindi po ginastos. So kung lahat ng mga humawak ng pork barrel na dinaan sa masamang paraan, ay madidimanda, maliligtas po yan. Dahil siya lang po ang tumanggi na pork barrel ng bawat mga senador. Uy, 200 milyon yun bawat taon Kaya maraming nasilaw At ngayon po namang Huwebes, ipinabot po sa atin ni Jaya. Kilala po niyo yung singer na si Jaya. Ang pagkukumpirma na ang kanyang inang si Elizabeth Ramsey ay pumanaw na po sa edad na 83 anyos. Elizabeth Ramsey po, do sa mga kabataan parang hindi nakilala. Pero sa mga kasing hinog namin, kasing hinog, siya po isang comedian singer na sumikat noong mga dekada nang nakalipas. At yan po'y parang isang naging alamat na rin. Agosto 6 po natake sa puso si Elizabeth Ramsey dahil po sa pagtaas ng glucose sa dugo na naging dahilan ng pagkakaroon nito ng stroke. Kaya yung pong pagkain nyo ng mga asu-asukal dyan Pagtayin ninyo yung sugar ninyo sa inyong dugo,
isa po sa nagiging dahilan din niya ng stroke. At yan pong stroke ay isang ika nga masasabi nating traidor na sakit. Sumikat po si Elizabeth Ramsey matapos niyang manalo sa isang singing contest sa student canteen noong pong 1958. At tinagurian po siyang Queen of Rock and Roll. Kakaiba po siya dahil Visayan accent ito, pero tanggap na tanggap po sa lahat ng panig ng Pilipinas. Magbe-birthday pa naman to sa December 3, ha? December 3 pa naman ang birthday nito. At ito sana ang kanyang ika-84 na karawan. Pero hindi na nga po umabot. At pumanaw na po siya. Pero kami po yung nakikiramay sa mga naiwan ng comedian singer na si Elizabeth Ramsey. Ako po may nakita rito sa isang pahayagan. Nakalagay dito, umamin po si Chris Aquino. Sabi niya, I'm a jerk. I'm sorry. Kala ko, I'm at work. Jerk pala, jerk. Samantala, dumarami na po yung mga kaso ng dengue, ha? Ingat-ingat kayo, lalo na dyan sa Bulacan. Sa Cavite po, nagkaroon na ng state of calamity noon. At ika nga sa Cavite, sa amin, ang tinamaan ng dengue, umaabot sa mahigit 4,000. Pagkatapos, unang salya ng mga balita ron, 26 kaagad ang naging casualty. Sa Bulacan daw po, patuloy ang pagtaas. Katunayan, yung mga ospital doon, halos nagsisiksikan na rin. Sa San Lazaro Hospital, halos siksikan na rin daw mga pasyente dahil sa dengue. At sa tala po ng Department of Health, umabot na po sa mahigit 72,000 ang kaso ng mga may dengue. Ito po yung mula Enero lamang hanggang Setyembre ng taong kasalukuyan. Mataas daw ito kung ikukumpara po doon sa mga nakalipas na panahon, kapagkat noong 2014 sa ganitong panahon din, maabot lamang po ng 75,000. 75,000 mahigit ang kaso ng dengue. At ngayon po ay umabot na sa 269 na katao ang nangamamatay dahilan po sa kaso ng dengue. Kaya ingat po tayo, ha. Maraming dapat gawin para maiwasan ang pamamahay ng mga lamok na nagkakalat ng dengue. Sabi nga, yung mga pinamamahayan, yung mga may tubig. Lalo yung mga plangganan yung naiiwan sa labas, may tubig, iniitlugan ng lamok na nagdadala ng dengue. Yung mga lata-lata dyan na nasa paligid ng inyong tahanan, baka may lamang mga tubig yan. Yung mga gulong ng truck na nakasadal sa inyong mga pader, ikaroon yung walang tubig yan. Para mawala ang tubig nun, saksakan na lang nyo ng lupa. Kargaan nyo ng lupa yung gulong para mahitit niya ang tubig. Wala nang pamamahayan yung lamok. At sa datos po ng DOH, sa Central Luzon ay umabot po sa 14,000 ang kaso ng dengue. Sa Calabarzon po, mahigit 4,000 rin, 14,000 rin. Sa National Capital Region, ay umaabot po sa mahigit 14,000. 10,000 sa Ilocos Region. Sa Soc Sargent, mahigit 5,000. Sa Cagayan, mahigit 5,000. Cagayan Valley po yun.
At sa Northern Mindanao, mahigit 6,000. Sa Ilocos Region pala, mahigit 8,000. Ha? Kaya ingat po tayo sa sakit na dengue, sapagkat hindi po basta-basta ang sakit na dengue. Yan po'y nakamamatay. Ang tawag daw po ngayon sa Liberal Party ay Laglagan Party. Dahil marami daw po ang ika nga nakikialam sa kanilang presidential lineup. So kung ang LP ay Laglagan Party, yung tuwid na daan, ang tawag daw po ngayon ay tuwad na daan. Ocho Diretso. Huwag naman. Kaya ninyong ika nga si dating Secretary Rojas tagapagdala o tagapagpalaganap, tagapagpalawak ng tuwid na daan. Hindi po yung pagpapalawak ng sinasabing tuwad na daan. Bato sa langit ang tamaan, huwag magaling. PBR Chief Kim Hinares daw po ay kinasuhan na ng GRAP. Ang nagharap daw po ng kaso ay kailan ba ito kinasuhan? Noong Oktubre 7 o kahapon. Kahapon ito, at ang nagsampa po ng kaso ay sina Marivic Ramilo. Ito po yung managing partner ng Goodwill Metal Company Limited, na sinasabing kinasuhan ng BIR dahil sa paglabag sa tax evasion. Pero sa kanyang reklamo po, ayon po dito sa nagsampa ng demanda laban kay BIR Commissioner Kim Hinares, yan po ito sa ombudsman. Sinabi po ni Ramilo na kinasuhan niya ng tax evasion o kinasuhan siya ng tax evasion ni Hinares nang walang sapat na batayan. At idiniin pa ni umano na Ramilo na sa letter complaint ni Hinares, hindi dito sinabi o hindi nilagay dito na nagkaroon nga ng aktwal na investigasyon at assessment ng buwis na dapat bayaran ng kanyang kumpanya para sa taong 2009. At hindi rin ipinagbigay alam kung kailan nagkaroon ng notice of assessment, final assessment notice at demand to pay sa kanyang kumpanya. Dahil dito tila nalihis ang isinagawang pagsasampa ng tax evasion case laban sa kanya. Kaya ngayon, siya po ang bumuelta at sinampahan ng kasong GRAP si Commissioner Kim Hinares. Talagang pagka malapit ng eleksyon, naglalabasan na yung mga baho, nangangamoy na. Yun ngang ikinaso ni Commissioner Hinares kay Manny Pacquiao, parang nawala na yung 2 bilyong piso at tax evasion ni Manny.
Parang hindi ko na narinig kung ano ang development doon. O dahil kinalampag lamang ng mga buzzer si Kim Minares. Alam nyo yung social media, malaki rin ang nagagawa eh. Pagka may kamalian ng isang opisyal, ayan. Ilalagay sa social media, ilalike ng marami hanggang sa kumalat. Alam niyo kung walang social media, yung nangyari kay hindi kay Tolentino, hindi dapat kay Tolentino, hindi dapat kay Representative Benji Agaraw. Yung nangyaring pagsayaw ng Plaguers, hindi siya nakakalat masyado yun kung walang social media. Kaso, ang problema doon, kumalat sa social media, kaya yung mama, kahapon umiiyak. Ocho Diretso. Umiiyak si Tolentino. Kahapon, napanood nyo ba? Umiiyak siya, lumuluha. Ang hindi ko alam, kung siya'y umiiyak dahil di nakapanood ng Plaguers. Oh. O di kaya ang iniiyak niya ay yung talagang ayos siyang tigilan ng mamamayan. O yung iniiyak niya yung pagtanggal sa Liberal Party, pagpapatanggal ng kanyang pangalan sa Liberal Party. O ang iniiyak niya ay yung kanyang matagal ng pangarap at matagal pinaghandaan. Matagal pinaghandaan niya yung pagtakbo para sa pagkasenador. Pagkatapos biglang naunsyami dahil lang sa sayaw ng mga babaeng Plaguers. Pati po yung mga taga-ombudsman, mga kababaihan, nagsampa na rin po ng demanda laban kay Tolentino. Hindi lamang Gabriela. Puntakin nyo mga babaeng taga-ombudsman ng kaisa. Nasampa ng kaso si dating MMDA chairman Francis Tolentino dahil lamang po doon sa sayaw ng Plaguers. At bukod po sa Gabriela at doon sa mga babaeng taga-ombudsman, 10 non-government organization pa raw po ang nakatakdang magsampa ng kaso laban kay Tolentino. Anong masasabi mo kay Tolentino? Pam pam. Hindi po isa sa mga Plaguers yan, ha? Samantala, nabubulabog ngayon ang Bureau of Customs. Alam niyo kung bakit? Sila ngayon ay nagpapa-examine ng magiging mga Bureau of Immigration. Dahil sa Bureau of Immigration, nagpapa-examine po sila ng mga gustong maging tauhan doon sa Bureau of Immigration. Marami pong kumukuha ng examination ngayon. At umaasa sila na makakasama sa line-up o sa mga magiging empleyado ng Bureau of Customs. Ang problema po, hindi pa nakaka-examine ng mga ito. Meron na palang nakakamada na mahigit 200 immigration officer na ipapasok na hindi nadadaan sa eksaminasyon. Ito po ay ikinamada na ni Immigration Commissioner Sigfred Mison. At alam niyo, pinaspasan po ang paggagawa ng mga appointment nito para po mapapirmahan kaagad kay DOJ Secretary De Lima bago mag-resign. So ang pagkakaalam ng mga tauhan ng Bureau of Immigration,
ay napirmahan na ito ni Secretary De Lima. Kaya nananawagan sila ngayon na huwag payagang makasampa sa kanilang tanggapan ang mga ini-appoint o ikinamada ni Commissioner Mison. Dahil karamihan daw po sa mga ikinamada ni Commissioner Mison na itatalaga bilang mga tauhan ng BIR ditong Bureau of Immigration, BI, ay mga inirekomenda ng mga taong nagbigay ng pakinabang kay Commissioner Mison. Ba? Okay yun So, Commissioner Mison, husay po pala kayong magkamada. Kawawa naman yung mga nagsisa-examine. Biro mo kung mukha ng examen, napakahirap para maging empleyado ng BI o Bureau of Immigration. Pala meron ng under the table. At meron ng mga nakaumang na magiging empleyado ng Bureau of Immigration na hindi nadadaan sa eksaminasyon. Ocho Diretso. Meron tayong galing kay Brian Peña Cruz. Hello, Papa Joey. Congrats. Balik radyo ka na uli. More power. Ocho Diretso. Okay, marami pong salamat. At Brian, pakisabi mo rin sa iyong mga kasamahan dati sumusubaybay sa akin. Andito na ako. Ayan. Pagka masaya ang mood ko, yan ang gusto ko eh. Bah. Nagpahayag na raw po ng pagkabahala ang isang grupo na nagbabantay sa pamamahala ng gobyerno sa takbo ng mga partidong politikal sa bansa dahil nga po sa kawalan na raw ng pagkakaisa. Yung palang ibang ini-line up, sabi nitong si Alberio Vicente ng grupong Alliance for Good Governance, parang hindi na solido ang Liberal Party. Kaya tinawag niya itong Laglagan Party. Dahil si Secretary Mar Rojas daw po ay parang mayroong pinipili sa mga inila-line up. Yung mga tinatalaga, natatakbo sana sa pagka-senador, parang mayroon siyang inaayawan. Kaya kapatuloy po natin yan pagkatapos ng pagbabalita mula sa BOA. Ocho Diretso, programang maghahatid sa inyo ng mga balita at impormasyon, pagsubaybay sa mga pangyayaring nagaganap sa paligid, paghimay sa mga isyung nais malinawan ng lipunan at pagdinig sa tinig ng bayan na nais alamin ang katotohanan sa likod ng mga katanungan. Samahan ng tambalang Joey Falcon at Percy Lapid. Ocho Diretso, Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Ocho Diretso, dito sa DZRJ 810, hatid sa inyo ng 8Tri-Media Broadcasting Network. DZRJ 810 at 8Tri-Media Broadcasting Networks, pinagsanib na puwersa para sa sambayanang Pilipino.
This is VOA News, brought to you live from VOA through DZRJ in Manila. President Obama apologizes for the accidental U.S. attack on an Afghan hospital. President Obama Wednesday, in a phone call with the head of Doctors Without Borders, Joanne Liu, apologized for an accidental U.S. bombing of its hospital in the embattled Afghan city Kunduz Saturday that killed 22 patients and staff. White House spokesman Josh Earnest was asked if the president discussed an independent probe of the bombing. Well, I won't get into the details of what they discussed, but the president did reiterate his commitment. This is a commitment that we've offered up publicly, that the Department of Defense would conduct a transparent, thorough, and objective investigation. You've heard the president say, the United States, when we make a mistake, we're honest about it, we own up to it, we apologize where necessary, and we implement the kinds of changes that make it less likely that those kinds of mistakes will occur in the future. Mr. Obama also phoned Afghan President Ashraf Ghani, voicing his condolences for the innocent loss of life and to commend Afghan forces for their bravery in the fight against the Taliban. You've been listening to VOA News, brought to you live from VOA through DZRJ in Manila. Narito ang mga programang kapanapanabik, punong-puno ng impormasyon at kasiyahan. Mga programang ipinagmamalaki ng 8 Tri-Media Broadcasting Network. Simula alas 5 hanggang alas 9 ng umaga, bibida ang mga kabataan sa New Bandido kasama si Pia Morato. Alas 9 hanggang alas 10 ng umaga, mga balita at makatotohanang komentaryo ihahayag sa Lapid Fire kasama si Percy Lapid. Maaasahan at mapagkakatiwalaang public service ihahatid sa alas 10 hanggang alas 11 ng umaga sa programang Katapat at Karancho kasama ang inyong katapat Mayor Fred Lim at inyong karancho Miguel Hill. Alas 11 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali, babaha ng limpak-limpak na papremyo at kasiyahan sa Shalala and Friends kasama ang Shalala ng buhay niyo. Alas 12:30 hanggang alauna ng hapon, mga nagbabagang balita ang ihahatid sa Balita sa Tanghali kasama ang inyong karancho Miguel Hill. Sariwain ang mga awiting nagbibigay inspirasyon sa saliw ng musika noon at ngayon. Alauna hanggang alas 2 ng hapon kasama sina Lloyd Umali at Ima Castro. Kayo naman mga amiga, usapang babae sa Girl Talk alas 2 hanggang alas 3 ng hapon kasama si Pelita Peralta Uy at DJ Tony. Mga pinakahuling entertainment updates at pinakasariwang chika ihahatid sa alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa Showbiz Galore kasama ang nag-isang reyna ng mga Galorians, Rodel Ocampo Fernando. Alas 4 hanggang alas 4:30 ng hapon, mga pinakahuling kaganapan sa maghapon ihahatid sa Balita alas 4 ni Tolitz Laurenio. Alas 4:30 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi, mga katanungan ng lipunan bibigyan ng kasagutan sa 8 Diretso kasama sina Joey Falcon at Percy Lapid. Alas 6 hanggang alas 7 ng gabi, usapan para sa wastong kalusugan ihahatid sa inyo ng Klinika on Air. Samahan ng mga batikang doktor ng bansa, Dr. Charlie Mendez, Dr. Ray Salinel Jr. at Dr. Edwin Bien. Mga dekalidad na programa sa radyo na gagabay sa pamumuhay ng bawat Pilipino. Handog sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network. Dito lamang mapapakinggan sa DZRJ 810, ang himpilan ng bawat Pilipino. DZRJ 810 at 8 Tri-Media Broadcasting Networks. Diretsahan at walang kinatataputang pagsisiwalat ng kabuktutan ng mga opisyal ng pamahalaan. Mapapakinggan dito lamang sa 8 Diretso. Inihihirit daw po ng mga netizen, ayon dito sa isang artikulo inihirit daw ng mga netizen na kumandidato si Duterte bilang Pangulo
at si Cayetano bilang Vice Presidente. Oo nga, may mga nakita akong mga tarpaulin dyan sa nadadaanan ko dyan sa Manila. May nakalagay, Duterte Cayetano for 2016. Alam niyo kung minsan hindi rin maganda yan eh, nung nai-impluwensyahan ng mga tao yung isang kandidato para tumakbo. Kumbaga sa away na ibubuyo. Sige, labanan mo yan, labanan mo. Kami ang bahala. Sige, laban. Ito na mga isa na uto. Dahil akalay sa dami ng suporta, dahil marami nagtutulak, ayun, kahit ika nga itagilid, ay tumakbo. Pero marami dyan tumatakbo, ika nga hindi dala ng loob. Yung iba naman, kaya napipilitan tumakbo dahil pinangakuan, kami ang bahala sa pondo. Nasa administrasyon tayo. Atin ang pondo. Atin ang makinarya. Kaya dito ka na. Ocho Diretso. Si Secretary de Lima, ng DOJ. Ayun, iniwan ng DOJ. At sasama sa senatorial lineup ng Liberal Party. Pero ang daming kasong maiiwan. Yung Mama Sapano hindi pa natatapos. Okay, yung pangalawang investigasyon binasa. Yung Maguindanao Massacre, hindi pa naman close case yun. Marami pa ang sasampahan ng demanda. Iiwan niya ng basta-basta. Paano na yan? Paano pagka nagkaber yung mga isnang pangdemanda? Ay di hugas kamay siya. Hindi na ako. Ang mag-aasikaso niyan, yung bagong nakaupo. Ito si Chairman Francis Tolentino. Ayun, iiwanan yung MMDA dahil tatakbo. Kaya nga lang, nasilat. Napahalo sa tuwad na daan. Isinusulong daw po ni Congressman Manny Pacquiao ng Sarangani ang pagbabawas ng buwis. Ang pagbabawas ng buwis sa mga individual taxpayer. Ano to, for publicity? Lapit na kasi ng eleksyon. Bagay, kung ito ay makakabuti sa mga mamamayan, kahit na sabihin umahabol siya, okay yun. Pero ang problema, bakit ngayon lang siya naglabas? Bakit nung nasa kongreso siya, hindi niya pinilit na ito may pasa, inuupuan lamang yata ito. Ang sabi nga, nandun pa yung panukala, at ito ay naghihintay na lamang ng pag-aproba. Tuwan-tuwa na sana yung mga empleyado Noong pa napabalita ito, babawasan ang buwis ng mga taxpayers. Ako, tuwan-tuwa yung mga empleyado. Pero marami akong nakakausap na empleyado, lalaki daw ng buwis na binabawas sa kanila. Lalo yung mga nasa call center. Lalaki rin ng buwis. Kaya kung ito yung may papatupad ni Congressman Manny Pacquiao, okay. Pero alam nyo ba sa
sa 70 sesyon o sa 70 araw sa Kongreso, ang ipinasok po ni Congressman Manny Pacquiao, 3 lang. Sa 70, 3 lang. Kaya kung magagawa ito ng paraan ni Congressman Manny Pacquiao, okay. Pero kung hindi, abay, daanin na lang natin sa boxing. Kami po yung nag-ikot-ikot kagabi pauwi doon sa Cavite at lahat po halos ng madaanan namin ay puro traffic talaga. Kung saan na kami umikot, traffic dito, traffic dyan. Sa isinagawang ika nga kung ano nung traffic scheme, parang wala akong nararamdamang epekto po sa daloy ng traffic ko. Lalo pa yatang sumisikip. Meron tayong text galing kay Brian Peña Cruz, yung pong bumati sa akin kanina na natutuwa sa akin pagbabalik sa radyo. Sinabihan na raw niya ng nabuo na ulit ang 8 Diretso and Lapid Fire Circle of Friends. Papa Joe, sana may panggabi ka ulit. Kasi noon program ko sa kabila ay panggabi. Amo at pagka kami nag 24 oras, lang tayo sa panggabi. Pero ang panggabi ko ngayon dahil hindi kami 24 oras, kung minsan nandun ako, kung minsan nandiyan. Pasasaan ba't magiging panggabi tayo? Yung pong traffic na naranasan ng ating mga kababayan, nakakaawa po talaga. Mula Rojas Boulevard, kung saan kami sumuot na mga kalye, Eskinita. Ganon din. Hanggang dyan sa may Coastal Road, lalo may ginagawa ngayong flyover mula po doon sa may Coastal Mall, papunta ng airport. Ayun po, napaka-traffic. Kaya yung oras na dapat sana itutulog mo na, nandun ka pa sa lansangan at dun ka mumula-mulagat yung mata. Sana po yung magawa ng remedyo ito, lalo na magpapasko ngayon. Pagka magpapasko, lalong dumarami ang sasakyan dahil marami ang mga namamasyal sa gabi. At kung hindi natin maisasaayos ang daloy ng trapiko, aroy! Lalo nang magsisikip po ang trapiko natin ngayon. Samantala, napag-uusapan po yung magkapasko. Marami na naman tayong nililinis. Pero yung pong paglilinis sa Baclaran kahapon, alam mo ba, Romar, kapag ikaw ay dumaan sa Baclaran, linis na linis. Nawala yung mga stalls sa harapan ng simbahan, sa tagiliran, at maluwag na maluwag. At palagay ko ang susunod dito, alam mo, mawawala yung mga batang lansangan. Alam mo bakit? Magkakaroon ng APEC Kapag ka dumarating yung APEC meeting na yan, pinalilinis yung Rojas Boulevard para maganda sa paningin ng ating mga bisita. At may babalita nilang, kalinis sa Maynila, kaganda sa Maynila. Hindi nila alam para itong candy, sugar coated lamang. Bato sa langit, ang tamaan, huwag magaling.
natatandaan mo nung magkaroon ng isang pagtitipon dito ang mga opisyal ng iba't ibang nasyon, iba't ibang bansa. Ang ginawa, tinipon yung mga bata. Pagkatapos dinala sa Tagaytay, itinago sa Tagaytay. Itinago ng DSW sa Tagaytay. Pinakain daw, pinaliguan. Oo, at sabi pinag-excursion. Pinag-excursion. Lokohin yung lelong yung panot. Ocho Diretso. Bueno, magbabalik po kami pagkaliwas lamang ng ilang paalala. DZRJ 810 at 8 Transmedia Broadcasting Networks. Ang himpilan ng bawat Pilipino. Paalala po, galing sa V-Fresh. Sama-sama tayo magabot ng kabutihan, karunungan, kasipagan. V-Fresh, sigaw ng bayan. V-Fresh, malamig sa bibig. V-Fresh, presko sa hininga. Kabutihan, para sa kapayapaan. Karunungan at edukasyon, upang may progreso. Kasipagan, upang umasenso. V-Fresh, sigaw ng bayan. V-Fresh, malamig sa bibig. V-Fresh, presko sa hininga. V-Fresh, sigaw ng bayan. V-Fresh. Masayang pag-usapan ng pag-asenso ng bayan lalo na't may nginunguya tayong V-Fresh. Kahit mainit ang usapan, malamig pa rin ang bibig. Presko ang palitan ng mga ideya at kaisipan. Makipagtalakayan, mag-V-Fresh. Ang himpilan ng bawat Pilipino. DZRJ 810 at 8 Transmedia Broadcasting Networks. Ocho Diretso, programang maghahatid sa inyo ng mga balita at impormasyon, pagsubaybay sa mga pangyayaring nagaganap sa paligid, paghimay sa mga isyong nais malinawan ng lipunan at pagdinig sa tinig ng bayan na nais alamin ang katotohanan sa likod ng mga katanungan. Samahan ng tambalang Joey Falcon at Percy Lapid. Ocho Diretso, Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Ocho Diretso, dito sa DZRJ 810, hatid sa inyo ng 8 Transmedia Broadcasting Network. Joey Falcon at Percy Lapid, pinagsamang puwersa para labanan ang mga mapang-abuso sa ating lipunan. Dito lamang sa Ocho Diretso. Akala ko tayo na ang pinakamaraming taong nagpe-Facebook. Hindi pala. Akala ko Pinoy na ang naturingang addict sa Facebook. Hindi pala, ang India tumatayong ikatlong bansa sa buong mundo na may maraming Facebook user. As of January 2013, ito pong United States ang nangunguna sa paggamit ng Facebook. Pinakamaraming users, 168 mahigit o 168 million mahigit. Ang Brazil pumapangalawa, 164 million mahigit. Ang India po ang pangatlo, 62. Layo ng pagitan, ano? 62 million. At ang isa po, ang sumunod po sa India ay ang Indonesia na may 61 milyon users. At ang panlima ay ang Mexico, 40 milyong users mahigit. Tayo sa Pilipinas, di ba? Dito nakikita ko, sanggol pa lang, naglalaro na ng tabi. Nakakita ko dito, mga 2 anyos, na bata, nagtatab na. Naglalaro na ng tab. Ay baka naman
Baka naman laro lang yun. Hindi Facebook, ha? Sa Cagayan de Oro po ay may nahasabat na naman ang mga otoridad. Isang barkong naglalaman ng sako-sako ng bigas. Umaabot sa 70 milyong mahigit. 70 milyong piso mahigit ang halaga. At ito po ay naka-consign sa isang nagngangalang kumpanya na Soda. So ang hinala po ng mga otoridad ay dahil sa paghihigpit dito sa ating mga port sa Metro Manila, doon po idinadaan sa backdoor ang mga kontrabando tulad ng bigas at ng asukal. At nababanggit yung asukal, naalala ko si dating LTO chairman Berhinia Torres. Kaya binabati natin ang Bureau of Customs sa pagkakasakote sa mga sakusakong bigas na karga ng barko na dumaong sa Pier Oro sa Oro Port sa Cagayan de Oro. Ano po'y laging ganito, ha? O baka naman mamaya ay merong isang Berhinia Torres na lalapit na naman dyan at makikiusap na ilabas yung mga nakumpiskang bigas. Si dating LTO chairman na Berhinia Torres na yan, ang higpit niyan. Ang tapang niyan nung nasa LTO yan. Pati mga kasamahan natin sa media ay talagang inaaway niyan. Siya pa nga ang nagpapatanggal no ng media press office. Ay, yung press office sa loob ng LTO. Gusto niyang ipalis dahil binabanatan siya. Tapos nakita natin sa CCTV, nasa Bureau of Customs, inaalalayan lang daw yung kanyang kaibigan na siyang may-ari ng asukal. Ang suspecha ko baka ang inaalalayan niya yung asukal. Magandang hapon po kay dating LTO chairman Berhinia Torres. Tabi-tabi po. Baka manuno. Ako'y pumipitik pero hinay-hinay lang, ha? Kasi bagong sampa pa lang tayo. Ayaw kong lakihan yung pitik. Si paring Percy, pagka nandito, malalaki ang pitik nun. Kaya huwag kayong poroko-loko dun, ha? Malaki ang pitik nun. Si Ka Percy Lapid. Oh, ay ako, wala eh. Pa-baby pa lang yung pitik ko, pa-baby. Kasi bagong sampa lang, mura pa po yung tahid ko. Hayaan po ninyo't unti-unti. Unti-unti ang gagawin kong pagtitik-tik kalawang. Bato sa langit, ang tamaan huwag magaling.
talaga hindi ko mawala-wala sa isip ito si Chairman Tolentino nung mapanood ko kagabi sa TV. Ako'y awang-awa eh. Mantakin yung lumuluha yung mama. Para siyang nakapanood ng isang telenobelang kahindik-hindik at makabagbag damdamin. Aba, talagang pagka pinapakinggan mo yung mga sinasabi niya, humikbi, talagang napahikbi siya. Ang talaga pong nakakaawang pangyayari ay ang mama pong yan, matagal nag-ambisyon. Ika nga, nasasabak sa politika itong 2016. Kaya sa simula pa lang, paano na siya eh? Papogi-pogi na. Talagang nagpapaganda siya ng ika nga, yung kanyang trabaho, kanyang pinapaganda. Para ika nga, may pagmamalaki siya at may sasabihin pagsampan niya ng entablado. At yung kanyang mga accomplishment, nakasalansan na po yan. Isa-isa na lang po niyang hihimayin yan pagsampa sa entablado. Sabihin niya, ganitong nagawa ko, ganyan nagawa ko. Ang problema, naunahan siya sa pagsampa sa entablado ng Plaguers. Ocho Diretso. Pero nakakahinayang po yung kanyang preparasyon. Tingnan natin kung mauuwi sa wala. Pero talaga siya na rin nagsabing aburahin na yung kanyang pangalan sa isinasagawang lineup ng LP. Pero bukas pa raw ang kanyang pananaw na siya itatakbo. Ang problema baka hindi na sa LP. Kasi parang ang lumalabas nagbigay siya ng kahiyan sa Liberal Party kaya kanyang kinalasan ang line-up na isinasagawa. Oy, magbabawas daw ang Meralco ng singil. Ngayon daw pong Oktubre, babawasan ng Meralco ang singil ng 13 sentimo kada kilowatt hour. Malaking bagay po ito para daw sa mga gumagamit na umaabot sa 200 kilowatt hour. Babawasan po ang inyong bill o ibinabayad sa inyong bill ng 26 pesos at 36 centavos. Sa mga kumukonsumo naman ng 300 na pataas kilowatt hour, mga 39 pesos hanggang 40 pesos ang mababawas sa inyo. Samantalang doon sa kumukonsumo ng 400 kilowatt hour ay aabot po sa mahigit 50 ang mababawas o matatapyas sa inyong babayaran. Laki ha? Nakakatuwa naman. Nakakatuwa pag nagbabawas ang Meralco. Sentimo. Pero pag nagtaas yan, humanda kayo. Sa gasolina, ganun din no? Sa mga gasolina, hindi napapansin. Pag nagbaba ang gasolina, bababaan ang presyo ng gasolina, tataasan naman ang presyo ng kerosene. Etong huli, nagbaba ng ilang sentimo yung gasolina. Yung ibinaba po sa gasolina, itinaas naman doon sa kerosene. Para pong di na jumble lamang tayo. Magbababa ng sunod-sunod. 25 sentimos, 20 sentimos, 30 sentimos. Pero pagtaas naman bigla, 150. 1.50 ang itataas. Kaya jumble lang nangyayari. Ocho Diretso. From Marvin Capili, may padala po rin si Marvin Capili ng Manuguit, Tondo, Manila. Magandang hapon po, Kayang Joey. Bati po sa mga kasama ko nakikinig. Sila Sir June at Mar, Charlie. At nakikinig po kami habang humihigop ng mainit na kape. Ha? Mainit na kape? Naglaway tuloy ako. Dagdagan naman yung tinapay.
Pero huwag biskwit, ha? Pag sinamahan nyo ng biskwit yan, baka maghanap ng kabaong. Pauwi na rin daw sila. Dapat magluklok tayo ng politiko na unang uunahin. Unahin pa. Ang pagpapatayo ng pampublikong ospital, eskwelahan at magtatalaga ng ating gobyerno ng matalino at mahusay na lider ng MMDA para sa ikalilinis at ikasasaayos ng mga pangunahing lansangan, infrastruktura para sa mamamayan at motorista, maibsan ng trapiko. Salamat po. Mervin, gising. Nananaginip ka. Bato sa langit, ang tamaan, huwag Parang, Marvin, parang ang hinihiling mo, santo. Yung marunong magmilagro. Mula pa rin kay Brian Peña Cruz, tuwang-tuwa sa pagbabalik mo ang mga alertadix. 8 diretso na ngayon, Papa Joe. Amo, dalangin, Hamos siya. Dalangin ko may panggabi ka para masaya, may entertainment sa umaga. Sige. Mag-aagogo dancer ako sa gabi. Isa po sa mga nakahindik na balita, itong pagkakapatay sa 15 taong gulang na estudyante, ito po'y binaril sa harap ng eskwelahan. Ang napatay po, 15 anyos. At grade 9 student. Pinagbabaril po ng motorcycle riding in tandem gunmen. Sa harap po ng Notre Dame High School sa bayan ng Parang, Maguindanao. At ito, tanghaling tapat po nangyari, ha? Tanghaling tapat. Napuruhan po sa dibdib, tiyan at ulo ang biktimang si Moksir Makapeges. Grabe naman, Grade 9 student, tinira sa ulo, tinira sa tiyan, tinira sa dibdib. Sa police report na isinumiti kay Maguindanao PNP Director, Police Senior Superintendent Nixon Mocsan, palabas na raw po ng school ang biktima ng lapitan at pagbabarilin ng 2 hindi kilalang lalaki. At dahil po sa takot na naramdaman ng mga estudyante at guro, kagad na sinuspindi ang klase sa paaralan. Siyempre, kahit ako ang magulang ng mga estudyante, ay siguradong maninindig ng mga balahibo. Dahil sa nangyari, palagay ko yung mga magulang ngayon, kung ano nang iniisip na kapakanan ng kanilang anak ang nakasalalay dito. Sa nangyaring pamamaril sa isang estudyante, baka matakot na yung mga magulang na papasukin yung kanilang mga anak. At eto na. Alam niyo kapag may pumapasok na ganitong kahindik-hindik na balita, alam niyo yung gagawin ng mga gustong pumapel? Ipagbawal ang baril, sasabihin na naman. Kailangan ipagbawal ang baril. Naalala niyo may pinatay na isang reporter na babae sa ibang bansa, nagre-report, binaril nung dating ka-empleyado. O diba, umusbong ang balita dito. Kailangang ipagbawal na ang baril, ang pagbebenta ng baril. Yun ang mga panukalang gamot na wala ng katuturan. Kagaya sa mga mall. Sasabihin, kailangan ipagbawal ang sombrero, kagaya nito. Ipagbawal ang Ray-Ban. Ipagbawal, bakit? Dahil hindi raw makilala sa CCTV kapag may ginawang krimen sa loob ng mall. Ganun na ba tayo ngayon? Kapag hindi kayang mailagay
sa tahimik ang isang lugar, maraming ipagbabawal. Kapag hindi kayang malutas ang krimen, ang gagawin na lang, babawalan. Paano si Randy Santiago, tatanggalan mo ng riba niyan pagpasok sa mga mall? At saka may mga karapatan siguro tayong nalalabag kapag po ganyang may mga ipinagbabawal. Upang mapagtakpan lamang ang inyong mga pagkukulang, ang pagkukulang ng mga otoridad na dapat mangalaga sa kapayapaan, ang dami ng ipagbabawal. Ipagbabawal ang sombrero, ipagbabawal ang salamin dahil hindi raw makilala sa CCTV. Kung kaya ang gawin i-training na mabuti yung mga security guard. Ang daming security guards ang katutak niya sa mga mall. Natatakasan pa rin. May bumibili ng martilyo sa mga hardware, ginagamit ng martilyo gang, babasagin yung salamin ng mga pawn shop, kukunin yung mga lahas. Yata para daw po maiwasan yan, kinakailangang lantad ang muka para makilala sa CCTV. Upang mapagtakpan lamang ang kakulangan ninyo sa pag-aksyon, ang gagawin ninyo, babawasan ang karapatan ng mga mamamayan. Kagaya doon sa traffic sa EDSA, nung hindi malutas-lutas yung traffic sa EDSA, may nagbigay ng suhestyon na bawal nang dumaan sa EDSA o ipagbawal nang dumaan sa EDSA ang sasakyan na isa lamang ang sakay. Kumbaga, yung driver lamang ang sakay, ipagbawal na padaanin para hindi makadagdag sa pagsisikip ng daloy ng trapiko sa EDSA. Aba naman. Ano ba yan? Tama ba yan? Ocho Diretso. Kaya ako bumili ng sasakyan para magamit ko at madaan ko sa EDSA. Tapos babawalan yun na kapag isa lang ang sakay, hindi pa padaanin sa EDSA. Kailangan daw maraming sakay ng kotse para hindi hulihin. Paano kapag alam mo ba, nagsakay ako 4, ha? Galing akong Cavite, yung dalawa ay bumaba doon sa may Magallanes. Pagkatapos yung dalawa ay bumaba naman dito sa may Cubao. O di pagdating ko dyan sa may malapit sa Balintawak, huhulihin ako at sasabihin, oy, mag-isa ka lang. Hindi po. Bawal po naman yon. Hindi po tama ang aming karapatan ay sikilin dahil lamang sa kakulangan ng aksyon ninyo para malutas ang inyong mga problema sa daloy ng trapiko. Ang gawin natin, ayusin yung trapiko. Ang gawin ninyo, bakit ba ako nakikisali sa inyo? Ang gawin ninyo, ayusin yung daloy ng trapiko at huwag kung ano-anong ipagbawal. Darating ang araw, wala na tayong magagawa. Pagka may binarel, ipagbawal ang barel. Kapag may sinaksak, ipagbawal ang kutsilyo. Kapag may binato, ipagbawal ang bato. Yung pong kumidnap, isa sa kumidnap doon sa 3 banyaga at isang Pinay sa Samal Island. Nahuli na po yun. Pero yung isa nakakawala po. At sinampahan na po ng kaso yung dalawa. Siyempre, pagkasampa ng kaso, dahil wala pang pangalan yung isa, meron na, kinilala na, dahil dati Jando lang eh. So, ang sinampahan, ito pong nadakip, si Bandahar alias Banon, Bandahar Dangin, Adona, alias Banon po ito. At isong si Tirso Lognasin. Tingnan mo ha, miyembro daw ito ng Binasyo, Malaydan, Jikir, Gulan, Cristobal Kidnapping Group.
Haba naman ang pangalan, ha? Ayon po nasa kote sa bahagi ng barangay Tibunggo sa Davao City noong Linggo, Oktubre 4. Yung pong mga biktima ay dalawang Canadian, sina John Richel at si Robert Hall, at saka isa pong Norwegian na hindi na binanggit yung pangalan na. Ang Pinay po ay si Marites Flor o Mary Flor kung tawagin nila. Ito po ay kasama. Ito po ay coordinator ng hotel at ito po ay nakasama noong mga doon sa mga kinidnap. Hindi daw po mga kumidnap parang alam na alam yung paligid-ligid ng hotel. Kaya ang suspetsya nila, ito ay inside job. So dito ay medyo mabilis-bilis ang aksyon ng ating mga otoridad sapagkat nahuli na. Hindi kagaya doon nangyari sa Dos Palmas noon, ang tagal mahuli. Naalala nyo si Vice Mayor Mercado? Ernest Mercado, yung akusa ng akusa kay Vice President Binay. Abay, ayon po sa isang ulat, kino-question naman ni Vice President Jejomar Binay, eto si dating Vice Mayor Ernest Mercado. Dahil humihingi daw po ng asylum, itong si Vice Mayor Ernesto Mercado, humihingi po ng asylum sa Switzerland o asylum sa Switzerland. Yan po ay kung sakaling maging presidente si Vice President Jejomar Binay. Ayun ang masama. Tirada ka ng tirada. Takot ka naman pala pagka naging presidente yung tinitira mo. Ay di manginginig yung buntot. Lahat ng balahibo mo sa katawan magtatayuan at nakabantay siguro sa bilang at si Ernest Mercado, yung Vice Mayor, babantayin siguro itong bilangan pag sinabing, Binay, number 1. Baka tumakbo na itong bigla. Nakahanda na ang bangka sa Pasig River. Humihingi na ng asylum sa Switzerland. Sabi ni Binay, ano bang meron sa Switzerland? Ang alam ng lahat, diyan may mga bank accounts ang mga big time grafter. Yung mga may anomalya po rito na nakakahakot ng pera, diyan po tinatago sa Switzerland. Kaya daw po yung Switzerland itaguan ng mga perang ninakaw. Ganin po natin nabawi yung bahagi ng sinasabing ninakaw ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. Maabot po yung nabawi natin noon ng 1.3 billion o katumbas ng $29 million. Ngayon, sabi po ni Attorney Rico Quicho, spokesperson po ito ni Vice President Jejomar Binay, bakit doon huhingi ng asylum itong si Vice President Ernest Mercado? Kaduda-duda. Dahil mariraw na ito ay may nakaimbak na pera sa bangko ng Switzerland. Bato sa langit ang tamaan, huwag magaling. Ito pong si Mercado ay nadawit sa kontrobersyal na itong deal ng Alphaland at saka ng BSP. Sabi po ni Quicho na si Mercado ay dapat kasuhan sa Alphaland deal na iniaakusa kay Vice President Jejomar Binay dahil si Mercado daw po ang nagsaayos ng transaksyon at humingi na ng kickback sa Alphaland na pinatunayan ng isa nitong opisyal
na si Mario Oreta. At katulad daw po ng iba pang mga aligasyon, wala itong batayan at sa patas na pagdinig, ito'y ibabasura ng abogado ni Binay. Pero sinabi po ni Kicho na hindi sila umaasa na patas na trato mula sa ombudsman. Dahil doon pa man, ayon sa kanya, ay parang hindi na pinapansin yung kanilang mga katwiran kahit sila ay nagsumiti na ng mga dokumentong pansagot sa mga kasong iniaakusa sa kanila. Ayon po kay Marvin Kapili, manugit ng Tondo, Mario Kapili ng Manugit, Tondo, nakakalungkot na balita sa telebisyon kagabi na ang mga murang edad ng mga kabataan 11, 13 anyos hanggang 13 anyos ay nasasangkot na sa walang katapusang rambol at riot ng mga kabataan. Totoo yan, nakikita ko rin yan na dapat sana ay nananahimik na sa mga bahay at nag-aaral at maging modelo ng kabataan na gumawa ng mabuti. Nakakaalarma daw dahil pawang armado ng mga improvised na mga baril na sumpak. Kasi madaling gawin yun tubo at pako lang yan at saka goma. Kahit ako, nung bata ako, gumawa niyan yung sumpak, tubo, nakasya yung bala ng 12 gauge. Pagkatapos mayroong pako na nakaumang. At ang sumpak, ang bala po niya ay sa shotgun. Matalim na kutsilyo na dapat pagtuunan ng pansin ng mga magulang at mga otoridad para di makapaminsala ng ari-arian at makasira ng buhay. Thank you po, Kuya Joey. God bless. Okay, maraming salamat din Marvin Kapili. Alam mo, kaya tayo may mga barangay, yan po ang smallest unit ng government. Yan po ang lulutas ng mga problema sa kanilang lugar. Kaya nga may barangay. Tapos hinati-hati nila yung barangay, mayroong mga purok. Purok 1, purok 2, purok 3. Kaya yung may mga purok leader na tinatawag. Para yung yung maliit na problema, hanggat maliit pa, na nagmumula sa isang purok, ay masansala na o mabigyan na ng solusyon. Bago pa man ito dumating sa barangay at maging malaki. So sa purok pa lang, kinakailangan may solusyon na. Ang problema, hindi pa nakakarating sa barangay. Kaya pagdating sa barangay, medyo malaki na. Yung barangay naman, hindi malutas yung mga riot-riot na ganyan. Dapat kung sa purok, doon nagra-riot, at least kilala ng purok leader. Ikay anak ni Kabaste, ikay anak ni Ganun. Di kayang ipatawag yung mga magulang. Huwag nang hayaan lumaki pa. Ang problema, pinapabayaan lumaki. Tapos pag malaki na, sasabihin ng barangay captain, umawat ako, nasugatan nga ako eto sugat ko. Sinong gago? Pinabayaanin yung lumaki, hindi mahirapan kayo sa pag-awat. Simple lang yan, yung magulang ang kasuhan, di ba? Pinabayaan ng magulang, minor de edad, pinabayaan sa kalye. Adi yung magulang ang ipatawag. Hindi ba sabi nga, pagka may kasalanan yung anak na minor de edad, dawit ang magulang. Para naging magulang ka pa. Bakit ka pa naging magulang kung hindi mo kayang suhetuin ng iyong anak? Sabi isang anak, ng isang ina, hindi ko po kaya yung anak ko kasi po, addict na Bakit naging addict? Wala naman siguro magulang na perpekto, pero dapat yung pagsuheto man lang sa mga hindi magagandang gawain nagagawa. Tapos sasabihin ngayon, hindi mahuli dahil pag nandyan yung mga barangay kagawad, tumatakbo. Tumatakbo pala. Di kordon. Tumawag ng pulis tapos lahat ng lulusutan. Parang dagalang yan Lahat ng lulusutan doon sa kabilang kalye, bantay ka.
Doon sa kabilang kalye, bantay ka. Sa talikod, bantay ka. Sa harap, bantay ka. Tapos papasok yung mga barangay tanod o barangay captain sa loob, mabubulabog. Magtatakbuhan. Pagtakbo nila ron, naroon yung pulis. O di huli yan. Ay paano, ganyan lang palang kaya nyo. Natatakasan pa kayo pag sa syudad. Di pa paano pa kung nasa Mindanao kayo? Puro bundok doon. Baka mahuhuli. Kung hindi ka makapangalaga sa peace and order sa iyong barangay, layo-layo na dyan. Bato sa langit, ang tamaan, huwag magaling. Oras po natin, alas 5:51. Mga barangay captain na hindi pagpatahimik sa kanilang barangay. Inday, anong masasabi mo? Laroy-laroy ka lang pala eh. Sa laroy-laroy ka lang magaling. Ayan, pagdating ng eleksyon, poporma na naman yung mga barangay captain na yan. Kapatayan pa yan kasi may sweldo na ngayon eh. Malaking sweldo. Ang barangay captain tsaka yung mga kagawad. Kapatayan pa yung mga yan, makapwesto lang. Pero pagdating naman sa panunungkulan na, ala na. Naglaho na. Ala ng power. Kapitan, gumising ka nga. Ang mga pulis naman nagpapatrolya eh. Ha? Yung nga lang, may mga lugar na hindi sila nadadaanan. Kagaya ng Santa Mesa, ilang beses nang na-picture sa TV yan. Santa Mesa, habulan ng habulan dyan. Ang masakit pa niyan, yung ilang mga motorista na dadamay, yung mga kotse na babato. Mantakin mo yan, dumadaan ka lang sa lansangan, tatama ng bato yung salamin ng kotse mo. Mababasag. O kasi nung ididimanda mo, hindi naman kilala. Tapos pumunta ka sa barangay, sasabihin, yan nun yun, ating hahanapin. Hahanapin nung nandiyan sa tapat, hindi mo hinuli. Pagkatapos nung makagawa ng krimen, saka mo hanapin. Pumunta ka sa polis, iimbestigahan po natin yan. Yung mga common na sagot. Alas 5:53. Ocho Diretso. Yung sa PNR hindi ba? Binabato rin pagka dumadaan sa Riles na may mga nakatirang informal settler doon sa tabi na Riles, ayun pagka dumadaan binabato. So, minsan pa nga dumi ng taong binabato. Walang ginagawang aksyon. Ay di ba bawal tumira sa tabi ng Riles? 15 o 30 metros sa magkabilang panig ng Riles, di ba bawal tumira? Bakit napapabayaan doon tumira? Dahil butante. Lalo ngayong mag-eleksyon, naku po, ang dami dyan, hindi mo mapapaalis sa lugar kahit bawal. Kasi sasabihin ng mga ay pabayaan muna natin. Sasabihin ng mga politiko, pabayaan muna natin, nakakaawa. Yung nakakaawa, boto yun eh. Kaya tatayo sa entablado yan. Pag akong nahalal, ilalagay ko kayo sa magandang lalagyan. Aasikusuhin ko ang mga pabahay sa inyo. Hindi kayo magugutom sapagkat ang hangad ko ay pagkain sa hapagkainan. Parang lagi kong naririnig yun . Tapat na pabahay
sapat na edukasyon, at saka pagkain sa hapagkainan. Ay, nako. Bilis ng oras. Ocho Diretso. Alas 5:55. Huwebes na pala ngayon, ano? Bukas pala, Biyernes na. At ingat-ingat din kayo sa maraming modus operandi ngayon, ha? Yung mga nakapagtataka, lagi na natin na ibabalita itong mga online pahulugan sa internet. Marami pa rin po ang nabibiktima. Ito po yung manghihikayat sa inyo na sumali kayo sa paluwagan. Ito po ay through internet. At sinasabi ng inyong salapi, alam ba, 10,000 ay madodoble sa loob lamang ng 1 linggo. Huwag ko kayong masyadong magpapapaniwala. Kapag ka sinasabing malaki ang magiging tubo ng inyong pera, isipin na po ninyo na yun ay panluloko. Kahit po ang bangko hindi nagbibigay ng ganong kalaking tubo. Kahit ang Bombay hindi magbibigay ng ganong kalaking tubo. Kaya huwag kayong magpapapaniwala dun sa mga online paluwagan na yan. Tapos meron pa ngayon yung mga naghahanap ng trabaho. Minsan nga kumonsulta sa akin yung iba. Ako, Joey, totoo ba yun? Yung kami papasok sa trabaho, pero bago kami matanggap, kinakailangan muna kaming magbenta ng mga fruit juice. Kinakailangan muna kaming magbenta ng mga sabon. Kinakailangan muna kaming magbenta ng mga pabangon. Ako, hindi po totoo yun. Papaikutin lang kayo nung tagapamahala niyan. O siyempre, magtitinda kayo. Meron pa nga kinakailangan bago ka magtinda, bibili ka muna nung items. Magkano po yung items na bibili namin para kami makapasok? Ito naman 6,000 lang. O, bibili ka ng items nila, 6,000. Pagkatapos, bibigyan ka ng ilang items para ipantinda mo. Actually, yung inilalako mo, kasama na yun doon sa binili mo. Dahil ang pangamba nila, kung tumakas ka, at least bayad na yung inilalako mo. So pagkatapos nun, benta ka ng benta, sabihin, ay papatawag ka na lang. Yun ang pinakamasakit. Pagka sinabing ipapatawag ka na lang, huwag ka nang maniwala. Maraming mga kabataan ngayon ang naloloko sa pag-apply sa trabaho. Ingat-ingat po tayo sa mga ganyang gawain. Doon po sa social media, kung kayo'y nagbubukas, meron doon mga lumalabas na i-click mo lang at tataas ang baterya ng iyong cellphone. Huwag kayo maniniwala sa ganon. Kasi pag ikinilik ninyo, meron lalabas na mga para kayong pipilapan. Pag pinilap ninyo, nakukuha na yung data ninyo, yung mga detalye ng buhay nyo, nakukuha. Yun po ay gagamitin sa hindi magandang bagay. Alas 5:59. Ito ba to? Hindi peke. Genuine, ha? Okay, paano? Hanggang dito lang muna tayo. At kung tayo man ay pumipitik-pitik, hinahinay lang po. Ito po sa mga medyo napitik natin, talagang ganun po. Kayo po yung naging public servant, kinakailangan minsan pipitikin kayo sa ilong, sa tenga. Ngayon, kung medyo malakas-lakas na ako rito, at matagal na ako rito, dadagukan ko na kayo. Ako po si Joey Falcon, nag-iwan ng isang magandang gabi sa inyo sa pangalan po ng aking kasamang si Percy Lapid. Ang susunod po natin programa, ang Tabayanan, ang Klinika on Air ni Dr. Charlie Mendez.
Babay at sana'y magkaroon kayo ng magandang gabi at mapayapang pagtulog. Ocho Diretso